Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa Enero Manifestation Forecast. Wow! Ngayong araw na ito, magmamanifest tayo ng mga bagay na dapat mong makuha para sa buwan na ito. So, simulan na natin mga kapwa ko Virgo, no? Let's begin. Inhale. And exhale, Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Virgo ang mga paraan for manifestation sa kanyang buhay this January. Happy New Year po para sa inyong lahat. Nako, hopefully magkaroon tayo lahat ng magandang at masaganang bagong taon. Okay? In your current situation, meron po kayong the Seven of Cups. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa ating manifestation na dapat nating ayusin? The Justice card. Ooh. In the area of what you need to do, meron kang the King of Wands. Lovely. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Tower card. In the area of your what's coming in, you have, wow, Page of Pentacles. In the area of your divine messages, meron po kayong Page of Swords. In the area of your fortune, you have the Hanged Man. In the area of your near future, the King of Swords. At ang outcome nyo po for this time, this January, para sa manifestation, ito ay kung ano yung mga bagay na missing puzzle piece. Ano yung kulang para totally ma-manifest mo na ito yon. Mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga kapwa ko Virgo, Happy New Year. Thank you po sa inyong donation, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time na meron tayong libreng reading para po sa inyo mga kapwa ko Virgo. So thank you po. Salamat din po sa mga nagla-like at nagko-comment. Malaking bagay din po yan. So, in the background of your reading, the Ten of Cups. Wow. This is happily ever after card. So talagang nakita ko dito, some of you, ang iyong minamanifest ay pang pamilya. Makabili ng bahay, makabili ng kotse, mabayaran na yung lupa, masend sa magandang school yung mga anak. It is really not just for you but for your whole family. Gusto mo kompletong pamilya, makasal na, magkaroon na ng anak, something like that. You're manifesting family-related things. At abot kamay daw eh. Nakita ko dito na kayang-kaya mo siyang abutin. Kaya wag kang mawawala ng pag-asa. Always manifest things for your own good. Kasi kapag patuloy ka nag-manifest at nakikita mo na yung vision ng mga pangarap mo, not just for you but for your family, madali mo yung mamamagnetize. Okay? So continue believing it will be yours. Okay? Napakaganda. In your current energy, meron kang the Seven of Cups. Si Seven of Cups, sinasabi ng yung spirit guides, Virgo, na medyo meron kang kalituhan sa mga bagay sa buhay mo. Maraming pintuan nagbubukas, oo, may mga options kang nakikita, pero sabi dito, dapat daw, alam mo kung ano yung dapat gawin. You need to ask your heart, your intuition, your gut feeling, kung ano ba dito ang dapat kong unahin. Example, meron kang 4 na project pero hindi mo alam kung alin ba dyan ang dapat kong unahin kasi yun yung best project na pwede kong ipasa halimbawa. So, kailangan talaga tinatanong natin ang ating sarili, alin ba dito ang gusto kong gawin? Alin ba dito ang gusto kong unahin para mailaban ko na siya? Kasi kung lahat yan nasa isip lamang, pinagkaplanuhan mo lamang, paano mo siya mabibring down into your reality para matupad na? Sa panahon ito ng tama na yung pag-imagine, panahon na para aksyonan, para maisabuhay yung mga plano na yan. Okay? Importante to. At um, magsisimula to sa iyong paghahangad na magawa na siya. Kasi kung wala kang readiness to create this, paano, di ba? So, really need to be clear in your intentions. Okay? Seven of Cups being clarified by the Ten of Cups. Wow, binalik tayo. Meron ka ng 10 in your reading. Yan po yung angel number of completion, closure, pagkatapos ng isang mahirap na bagay,
and entering a new level of your life. So sabi dito, kung talagang nalilito ka ngayon, baka kailangan magtanong ka muna sa family members mo o sa mga taong pinapahalagahan mo para bigyan ka ng payo at lumiwanag sa isip mo kung ano ba yung dapat unahin. Maaaring nadadala ka lang, Virgo, sa pressure, nadadala ka lang sa burden na kailangan tama. Pero dito sabi, relax ka lang. Alam ko na para sa pamilya yung ginagawa mo. So, do it gently para mapahinga ang isip at malaman mo na yung next big move mo. Okay? But nevertheless, nakita ko dito, kung ano man ang pipiliin mo, magiging masaya at maligaya ang pamilya. So, congrats po. Okay? So, Virgo, since ito ay manifestation reading, ilapag mo na sa baba ang mga gusto mong i-manifest para sa buhay mo. Okay? Write it down, write it down. I manifest blank this January. It will happen. Sulat na po kayo sa baba. Okay? In the area of what you need to, ano yung mga bagay na nag-block sa'yo? Ano yung humaharang sa ating manifestation? Justice card. Sabi dito, parang takot kang humakbang, takot kang mag-try, dahil hindi pa balanse yung mga bagay-bagay. Sabi dito, huwag ka daw munang magja-jump into conclusion. Halimbawa, pangarap mong gawin to, sinasabi mo agad na, ay, wag na lang, baka talo lang ako dyan, baka marami pang mas magagaling. So, pinapangunahan mo agad. Imbis na mag-prepare, maghanda, mag-research at gawin yung tama, pinapangunahan mo yung sitwasyon. Sinasabi mo na, ay, marami namang college graduate dyan na baka mag-apply, baka hindi rin ako makuha, wag na lang. So, hindi mo man lang binibigyan ng chance yung isang bagay na mag-grow o maging maganda sa buhay mo. Kailangan daw tayo ay matalino sa ating hakbang. Gawin mo lang yung makakaya mo na nakabase sa iyong realidad. Huwag mong laging ihalo yung mga negative things na hindi naman nakakatulong sa'yo. Parang ganun. So make sure this time, Virgo, you know what you want, you know what you need, at bawat hakbang ay pinag-iisipan. Halimbawa, eto ba pag hinakbang ko to, tama? O hindi, palitan natin. Dapat meron kang ganun eh. Hindi yung bira lang ng bira. Halimbawa, meron kang project na pinapasa, eto na lang. Yan na lang. Yan na lang. Kailangan strategic ka and you know the right from wrong and you know your potential. Para kada bira mo, at least malaki yung chance na ma-approve o malaki yung chance na maging successful, di ba? So dapat to talagang kalkulado para sa'yo. Hindi pwedeng pinapangunahan mo yung sitwasyon ng kanigahan. Dapat based on your reality. Okay? Clarify natin siya. Virgo, your Justice cards being clarified by the Magician card. Yes, sabi dito, kaya mo naman eh. Kaya mo namang gawin eh. Pero lagi mo na lang iniisip na, ay baka matalo, ay baka mag-fail, ay baka ganun. Mas matimbang pa ngayon lagi yung negativity. Na ay baka hindi rin makapasa yan, wag na lang, baka tawanan lang ako. Sige, wag na, back na. Binak mo na yung papers mo, no? Eh, ang ganda-ganda ng ipapasa mo. Kayang-kaya mo naman siyang mapa-approve. Pero dahil pinangunahan mo yung sitwasyon, lalo kang tumatagal, lalong humihirap. So, sabi dito, believe in yourself. Time na to take action with the truth na hawak mo. Dapat laging nakabase sa truth ang mga hawak para dire-diretso ang tagumpay. Kasi kung wala kang pinapanghawakan na basihan, sayang ang laban, di ba? So you really need to make a point sa bagay sa buhay mo na nanggagaling sa kakayanan and also sa katotohanan. Okay? Blocking, first you have explore your feelings. Meron ka daw mga nararamdaman na hindi mo daw hinaharap. Maaaring sinusuppress o tinatago mo yung mga feelings na yan, kaya paulit-ulit ka nagkakaproblema. Sa panahon na para harapin yung feelings and also be truthful to yourself para alam mo yung gagawin mo. Ride the storm. Daanan mo lang daw yung obstacles. Huwag mong katakutan, huwag ka umatras. Fight head on. No? Daanan mo lang. Huwag mong pilitin, huwag mong puwersahin. Ride the tide and you will see sa dulo, everything will be fine. Okay? In the area of what you need to do, meron po kayong King of Wands. Sabi dito, ang kinakailangan mong gawin, Virgo, ay talagang magkaroon ng clear vision sa future. Ano ba yung gusto mong gawin? Ano ba yung plano mong yan? May lakas ka ba ng loob na ituloy yan?
o masabihan ka lang ng ibang tao, ayaw mo na, aatras ka na. Kailangan daw natin ngayon ng pambihirang tapang, pambihirang lakas ng loob para idiretso. Okay? Kasi kung wala kang lakas ng loob, sayang yung plano. Kahit gaano ka perfect o gaano ka ganda o gaano kalaki yung balak mong gawin, kung wala ka naman daw lakas ng loob, sayang lang. So yun ang kailangan mo ngayon. Lakas ng loob na magpasa, lakas ng loob na umandar, lakas ng loob na makipag-usap, no? Yun ang importanteng kailangan now, lakas ng loob. Okay? Kailangan natin yan. Kahit ako, kailangan ko din yan. May mga bagay ako sa buhay ko na, kaya ko ba? Pupush ko ba yun? So, now, we are given this message na, laban mo, try mo lang, subukan mo. Fight for your dreams and you will get it. Okay? King of Wands being clarified by the Seven of Swords. Yes, Seven of Swords, kailangan daw dito bagong diskarte. Siguro, meron ka nang ginawa before, pero parang walang nangyari, no? Parang ang tagal-tagal or naabala. So now, we need to figure out, Virgo, ano kaya yung pwede kong gawin na bago? Ano kaya yung bagong strategy o bagong atake ko na this time, uubra na siya? This time, applicable na. So ngayon, huwag na tayong umiwas ha. Iwas kasi tayo ng iwas eh. Kapag pangit, kapag hindi nangyari sa plano natin, umiiwas tayo, umaalis tayo. Ngayon, no. Kailangan harapin, kailangan present tayo, atakihin natin to head on. Ano yung mga makabagong bagay na pwede natin gawin para ito'y umubra na sa ating buhay? Okay? That is something that we all need to do this time. In the area of what you need to focus on, the Tower card. You need to focus on sa mga bagong bagay. Huwag mo nang panghinayangan pa yung mga bagay na nawala o yung mga bagay na natapos. Okay? Panahon to para bumangon ka. Kung meron ka mga projects, rejections, disappointments, heartache, heartbreak in the past, huwag mong hayaang makaapekto yon sa manifestation mo sa buhay mo this time. Okay? May chance ka pa na i-rebuild yung tower mo. May chance ka pa na ayusin yung project. May chance ka pa for a new job, for a new money, for a new opportunity. Huwag mo daw hayaan na manghina ka dahil lang sa mga bagay na nawala o nasayang o nabago. Kaya to binabago ni God kasi may bago pang parating. May bago pang mas maganda, mas maayos, mas okay. Kaya don't lose the opportunity or chance to make it better. Okay? So hindi porket nalusaw, natapon, natalo o nawala sa'yo, eh wala ka ng chance. No, meron pa. Baka lang yung mga yon, yung mga nawala ay hindi pa ganun kapulido o hindi pa ganun kahanda. Ngayon, hinahanda ka ni God for something better. Things are changing and it's coming fast. Okay? Mga magagandang pagbabago ito na kailangan mo yakapin. Okay? Clarify natin. Tower cards being clarified by the Three of Wands. Yes, wow. Sabi sa'yo naman, di ba? Kailangan mo daw mag-focus sa mga bagay na alam mong kaya mong puntahan na bago. You've been waiting for so long at nakatayo ka lang dito waiting for something to happen. Pero sinasabi dito, ang pagbabago ay manggagaling mula sa'yo. Okay? Ang drastic change sa buhay, powerful change mo will start from your initiative. Kailangan ikaw mismo ang hahakbang para maganap, para matouch move, kumbaga, ang isang magandang swerte. So, if you want something to change, kung gusto mo mag-grow, kung gusto mo mag-expand, Virgo, kailangan sa'yo magsimula ang hakbang. Okay? Nakita ko dito yung iba sa inyo aalis sa isang kumpanya, aalis sa isang trabaho, kasi na-realize mo, ay, wala akong paglago dyan. Ay, paulit-ulit lang yung outcome, pagod na ako. Ikaw na mismo ang magka-crumble niyan, and you're now set forward sa mga bagong bagay na matagal mo ring hinintay, pero ito may promise. Ito mas maganda ang hatid, parang ganun. So, you are now opening yourself for something new. Kaya kailangan talaga handa kang humakbang. Okay? In the area of what's coming in, you have walk in beauty. Lagi mo daw isipin na yung mga bagay sa paligid mo ay magaganda, may potensyal, kayang-kayang kong kunin. Dapat you look at things around you beautifully. Kasi kung tinitignan mo ang lahat sa buhay mo ng puro nega, ay wala ka talagang makukuhang maganda, di ba? So, if you could treat everybody around you with beauty, makikita mo yung potensyal ng mga pinto ang pwede mong kunin. Okay?
You also have overcoming obstacles. You can overcome anything. Wow. Napakagandang message nito. I-claim mo to sa baba. Isulat mo. I claim it. I can overcome anything. I claim it. I claim it. I claim it. Kahit ano, kaya mong pagtagumpayan. Kahit ano, kaya mong lagpasan. Power natin yan. Okay? In the area of what's coming in, you have Page of Pentacles. Sinasabi dito, may papasok na bagong biyaya. Palakpakan. Itong bagong biyayang ito, sa una, matatakot ka. Na parang, ay, kaya ko ba to? Teka, parang hindi ko pa to napag-aaralan. Hindi ako sure. Sure kayo, akin to? Parang ganyan. Medyo may alinlangan ka pa, may doubt ka pa. Pero narinig ko dito, para sa'yo talaga yan eh. Nakadestined to na kunin mo. Nakadestined to na angkinin mo. Kaya mag-celebrate ka na with your family and friends kasi nakita ko talaga may dream ka coming true. This is happily ever after energy. So kung meron kang mga bagay na minimithi ngayong Enero, mapapasakamay mo yan. So anong kailangan gawin ni Virgo? Araling mabuti. Hindi porket dumating, hindi porket nasa kamay mo na, hayahay ka na parang, ay okay na, masaya na ako. No, hindi pwedeng magpakakampante porke dumating ang blessing. Dapat you have the ability and humble heart na aminin na kailangan ko tong aralin, kailangan ko tong alagaan, kailangan ko tong payabungin. Kasi kung mataas ang pride mo, sasabihin mo, ay alam ko na yan, gagawin ko na. No, dapat mong tanggapin na itong bagay na to ay pag-aaralan mo para mapakinabangan mo for a very, very long time. Okay? Clarify natin siya. Page of Pentacles being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, wow. Talagang you're gonna work hard for this. Kung ano man tong bagong papasok, magiging sobrang busy ka, maglalaan ka na maraming effort, time, money. Narinig ko rin parang kailangan mo mag-adjust pagdating sa yung schedule, pagdating sa yung lifestyle, kailangan i-adjust mo yan para ma-cater mo tong bagong blessing na ito. Pero wag ka mag-alala, nakita ko, magpapataas to ng iyong career. Magpapataas to ng iyong status kung ano man tong papasok na ito. Kaya kailangan talaga dibdibin natin to, no? Karirin natin, kumbaga. Karirin mo tong bagay na to kasi talagang bountiful, bountiful blessing ito. I-claim mo to, this will be yours. New blessing na talagang kailangan na hard work but this will be really sulit na sulit para sa'yo. Congrats po. In your divine messages, meron po kayong a time for healing. Yes. Kung nanggaling ka man, Virgo, sa isang mahirap na bagay, sa isang mahirap na pagkakataon, panahon daw to para maghilom ka na. No? Panahon na para lumaya ka na sa pain na nanggaling sa Tower card at tayo mag-move on na for something new. Kaya tumulay ka na sa bridge. Panahon na to para maghilom ang mga sugat na nakaraan at mag-move forward na. You also have you are good enough. Magaling ka daw, mahusay ka daw. Kaya wag mong pagdudahan ng sarili mo. Tayo to, tinan mo. You are good enough, full moon in Virgo. So talagang we are in our best element this time. So lagi mo isipin, magaling ako, maganda ako, gwapo ako, mahusay ako, perfect ako para sa bagay na to. Parang ganyan. And you will manifest that blessing. Okay? In your divine messages, meron kang Page of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, matuto ka daw magtanong-tanong. Matuto kang mag-reach out. Hindi pwedeng maghihintay ka lang sa information para dumating. Halimbawa, meron kang hinihintay na balita at ang tagal-tagal na, baka panahon na para ikaw mismo ang lumapit at magtanong sa kanila. Huwag ka daw mahiyang magtanong. Sabi nga ng sikat na botika, di ba? Kailangan talaga ikaw ay ready ka to absorb new information. Parte to ng pag-aaral mo sa isang bagay at matuto ka ng mga bago. Makakabuti yan sa pag-polish ng skills mo, pag-polish ng iyong galing. Kung kailangan mag-seminar, go push or workshop. O kahit nga sa YouTube, pwede ka mag-aral, di ba? So, kunin mo yung mga pagkakataon na magpapalinang sa'yo. Sabi rin dito, huwag kang umatras sa laban. Okay? Kung may darating na opportunity at kailangan talaga na matinding effort, lumaban ka, sumugod ka. Marami ka namang pwedeng pag-aralan along the way. Ang importante yung kahandaan mo na lumaban sa buhay at suungin yung challenge. Okay? Clarify natin yan. The Page of Swords being clarified by
The Page of Cups. Yes, ilaan mo yung energy mo, yung iyong creativity, ang iyong isip, ang iyong imagination, para kung ano man yung mga bagay na susuungin mo, kayang-kaya mo mag-adjust, kayang-kaya mong umalagwa doon. Sabi dito, ilaan mo ang buong puso mo, ilaan mo ang buong affection mo, ang iyong um, pag-ibig sa isang bagay para mahalin ka rin ito pabalik. Kasi marami sa atin, alam mo, nagka-try ng mga bagong bagay pero sa isip at puso, ayaw ko nito eh. Napipilitan lang ako eh. Kaya anong nangyayari, lalong bumibigat, lalong humihirap. Kaya ikaw, kung mamahalin mo daw, ibibigay mo yung buong puso mo sa bagong gagawin mo, mamahalin ka rin talaga niyan pabalik. Matututunan mong maging dedicated, motivated, at magiging magaling ka sa larangan na ito. Kaya put your heart in everything that you're doing na bago, na hindi ka sure, sooner than later gagaan din yan. Okay? In your fortune, bigyan kita ng tatlong cards. Unang-una, you have unicorn. Use your intuition to make beneficial change. So, malaramdaman daw ng yung intuition yung mga dapat gawin. So, lagi ka manalig sa yung puso. Your intuition will tell you kung ano yung dapat decision moving forward. You also have career. Sa career mo daw, meron daw po concern. You need to focus on that. You need to believe in yourself na makakaya mo. Wow, you have wishbone. A wish is granted. I-claim mo to, isulat mo sa baba. I claim my wish will be granted. I claim it. Now, the message of rainbow, the most difficult part of a situation is over. Wow, patapos na daw po ang isang mahirap na parte ng ginagawa mo. Talaga namang makakahinga ka na ng maluwag. Okay? In your fortune, meron kang the hanged man. The hanged man is all about clarity, no? Ngayong buwan na ito, especially this time, after watching this video, kung nakaranas ka man, Virgo, ng antala or delay or stuck energy, makakalaya ka na dyan. Aandar na, kumbaga, lalarga na. Maybe because naliwanagan ka na sa tamang aksyon na kinakailangan mo para maging advance na yung movement ng inaasikaso mo. Ngayon, nakita ko dito na kung dati wala kang solusyon sa isang problema, ngayon parang meron ka ng aha moment, may isip mo na yung solusyon dyan. Okay? So, don't lose hope. Halimbawa, ngayon na nahihirapan ka sa isang bagay, akala mo wala ka ng way out. Pero here, sinasabi ng yung spirit guides, meron daw eh. Makakaisip ka ng solusyon. So, don't worry. Okay? Hanged Man's being clarified by the Two of Swords. Two of Swords talaga makapag-decide ka na. Kung dati hirap na hirap ka mag-decide, ayaw na ayaw mong harapin kasi gulong-gulo pa yung isip mo, dito darating ang kaliwanagan na parang, now gets ko na kung anong pipiliin ko sa dalawang magkaibang bagay na parang, okay, now maliwanag na sa akin. Doon nagiging maluwag na sa'yo kung ano yung dapat mong piliin. Very, very happy for you. I-claim mo to. A light, good, and enlightened decision will be coming for me. I claim it, I claim it, I claim it. In the area of your near future, meron po kayong King of Swords. Sabi dito, kung ano man tong pipiliin mo sa mga options na to, na pampamilya ang dulot na bunga, dapat daw panindigan mo ito. Okay? Lagi, every single day, meron kang disciplined action. Pag kinakailangan ka doon, dapat nandun ka. Dapat malinaw sa iyo ang mga intention mo at kung ano yung kahalagahan niyan sa goal mo. Hindi pwedeng, sa iba mo na lang ibigay, siya na lang mag-decide. Ayoko isipin. No. Kailangan ikaw ang CEO ng buhay mo. Dapat alam mo kung ano yung mga hakbang, ikaw mag-iisip, ikaw mag-brainstorm, ready ka to take on the fight, kumbaga. And punong abala ka dito. Okay? Clarify natin siya. The King of Swords being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, it's all about you building your own empire. Yung pera mo, yung naiipon mo, yung sarili mong financial freedom. Siguro meron kang gustong buuin na bagong negosyo or sideline na talaga magpapalago sa yung pera. Kailangan daw talaga matalino ka sa approach mo dito. Hindi pwedeng bara-bara lang. Porke may ipon ka, ilalaan mo na agad sa kapital para sa isang negosyo. Dapat pinag-isipan mo to make sure nakikita ka dyan pabalik at aanihin mo yung pinaghirapan mo. Dapat sigurista ka, okay? And this time around, panahon na daw to para buuin mo yung pansarili mong pera. Ipon, sariling negosyo,
para maging financially independent ka and secured moving forward. Okay? Ang outcome mo, ano yung kulang, ano yung missing puzzle piece para yung manifestation mo ay maganap na? You have, wow, the Three of Cups. Alam mo, sabi dito, mag-enjoy ka naman. Masyado ka daw subsob sa iyong trabaho, sa iyong ginagawa dahil lang iniisip mo pamilya. Lahat ginagawa mo for them. Umaani ka naman ng maayos. Na-harvest mo naman every single month ang pinaghihirapan mo. Kaya bigyan mo daw ng laya ang sarili. Mag-enjoy, bond with the family, bond with friends, lumabas-labas ka, learn to enjoy your everyday life at huwag mo lang ubusin ang oras mo sa kakatrabaho, kaka-fulfill ng dreams ng pamilya. Bigyan mo rin ng kaligayahan ang sarili mo. Narinig ko din dito, dapat mo daw matutunan Virgo na i-celebrate yung maliit or malaking mga panalo mo. Kasi bawat panalo, maliit man yan o malaki, ay panalo pa din. So, kapag sineselebrate mo yung buhay mo, nag-enjoy ka, lumalabas ka, binibili mo yung gusto mo para sa sarili mo, lalo kang ginaganahan magtrabaho at hindi ka nababurn out, hindi ka nawawala ng gana. Okay? So, that is a part of your manifestation is to celebrate every win. Kasi ibig sabihin nun, pinapahalagahan mo yung binibigay sa'yo. Kaya sa universe, patuloy kang bibigyan ng mga manifestation mo. Okay? Clarify natin to. The Three of Cups is being clarified by the Lover's card. Yes, it's all about your choices. Choice, choice, choice. It's all about love, passion, pag-ibig sa isang bagay. Alam daw ng yung spirit guides na mahal mo yung ginagawa mo. Importante sa'yo yan. Kaya you need to celebrate every win, every celebration na good news na makukuha mo. Halimbawa, ngayong buwan na to, dumami kita, dumami customer. Kahit na nakakapagod, i-celebrate natin yan. At huwag na puro reklamo, huwag na puro galit or inis or bad mood. The fact na mahal mo ito, dapat tong ipagtagumpay, dapat tong ipag-celebrate kumbaga. And mamahalin ka rin daw nito pabalik. Okay? So, kailangan daw talaga committed tayo ha, committed tayo sa balanced life. Okay? So, Virgo, ito po ang inyong manifestation reading, palakpakan. After watching this video, manifest mo na ang bagay na ginugusto mo. I claim it, I claim it, I claim it. Ito po ang inyong reading. 10 kayo nakaresonate, comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity ng manifestation sa mga mahal kong Virgo. Thank you again po for watching hanggang dulo. I love you, Virgo. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.